ang taga Mindanao, si Manny Pacquiao ng Bukidnon. A few moments later. Ang mga Marcos, bilyon-bilyon, trilyon-trilyon ang korupsyon. Tapos ibubuto natin. Talagang ang talino natin. Di ba? Ang talino talaga natin. Manny Pacquiao, bumaligtad na. Anong nangyari sa'yo, Manny Pacquiao? Ano ba naman yan? Bilyon-bilyon, trilyon-trilyon ang korupsyon. Tapos iboboto natin itong si BBM. Ang talino natin. Ang talino natin. Ayun yung sinasabi mo noon, Manny Pacquiao. Galing na ho sa bibig mo. Ano ba? Ano nangyari sa'yo, Pacquiao? Manny Pacquiao, ano nangyari sa'yo? Mga kababayan, pakinggan po natin kung paano naging against itong si Manny Pacquiao kay BBM noon at sa mga Marcos. Bago po yan mga kababayan, mag-subscribe po muna tayo sa ating YouTube channel para po sa bago nating mga balita at sa mga nangyayari sa ating bansa. Yan po, panoorin po natin kung ano yung mga pinagsasabi ni Manny Pacquiao noon kay BBM. Alam ko matatalino naman ang taong bayan. Naniniwala ba kayo na nag-cause sa korupsyon si Marcos? Ayon sa Supreme Court, bakit hindi tayo maniniwala? Wala na tayong gobyerno kung hindi tayo maniniwala sa desisyon ng Supreme Court. Ayan ho naniniwala ho siya dati na talagang corrupt itong mga Marcos. Ano, galing ho sa bibig niya ho yan. Siya na ho nagsabi niyan. Noon po yan kay sa mga Marcos, kay BBM. Sige, tuloy po natin. Hindi rin malayong magkaroon ng martial law. Pagka si Bongbong ang magkakaroon ng martial law ulit. At yan ay pagsisihan ng taong bayan. Oh, yan. Magkakaroon daw ng martial law. So, ano ang ginagawa ni Bangag? Di ba? Gusto nyo ho manatili sa kapangyarihan. Ganyan. Pag nangyari ho na pwede siya matanggal, ay ito ay pwedeng mangyari, naniniwala si Manny Pacquiao na magkakaroon nga ng martial law. Di ba? So, naniniwala ho siya dyan. So, galing na ho sa bibig niya. Sige, tuloy natin. Pag-isipan ninyong mabuti dahil ang pagsisisi laging nasa uli. Mark my word. Kung gusto nyong magkaroon tayo ng martial law ulit, then iboto nyo siya. Yun lang ang ko, ay malaki ang posibilidad na magkaroon tayo ng martial law. Maniwala ka sa akin. O yan, maniwala ho daw kayo sa kanya. Yan, na magkakaroon nga daw ng martial law sa panahon ni Bangag. Yan po galing na ho sa bibig niya. Yan po yung mga pinagsasabi niya dati na against siya kay BBM, Pangulong Bongbong Marcos. So ngayon, bumaligtad na. Ano nangyari sa kanya? Ito pa mga sinasabi niya. Siguro naman ang taong bayan mautak. Kasi pag ibinuto mo pa yung hindi nagbabayad ng tax, hindi ko na alam talaga kung saan ang gagaling yung talino natin. Oh. Ayan. Ayan po, tuwan-tuwa pa ho siya. Yan ho mga kababayan, tuwan-tuwa pa ho siya sa mga sinasabi niya. So, eto na nga, etong si Manny talaga, walang paninindigan sa mga sinasabi niya at sa kanyang sarili. Bagay nga talaga na ang tawag sa kanya ay money. Money, basta pera, ang pinag-uusapan dito, tumitiklop na sila, di ba? Anong nangyari sa iyo, Manny? Tanungin mo ang sarili mo. Galing ka sa hirap, pero hindi mo kayang lumingon sa pinanggalingan mo. Balimbing ka talaga. Dating suporte ka ni Pangulong Duterte. Ano nangyari? Ngayon, kay Bangag ka na. So yung mga pinagsasabi mo, hindi angkop dun sa pinaglalaban mo noon. Ngayon, sumapi ka ba doon sa sa tawag dito? Sa mga korap. So ibig sabihin, ito na yung tunay na money talaga. Tunay na money na. Basta talaga money ang pinag-uusapan. Yan, Manny Pacquiao. Yan ang totoong Manny Pacquiao sa ngayon. Yan. So tatandaan niyo ito. Makikita nyo ang totoong ugali ng mga personalidad na itong mga taong ito dahil sa pera-pera, dahil sa money na yan, ayan ang nangyayari sa kanila. So, ito po, meron po tayong ito nga, update po tayo sa balita tungkol dito sa impeachment ni VP Sara Duterte. Nagsalita naman po ang
Senate President Chis Escudero at ilang mga senador. Pakinggan po natin at panoorin po natin. Tuntua pa siya. Kailangan na bang simulan na tapusin sa 19th Congress ang impeachment trial ni VP Sara? Iba-iba ang posisyon ng ilang mga senador. Yan ang agenda report ni Agatha Gregorio. Senado ang magdedesisyon kung kailan sisimulan ang trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ang pahayag ni Senate President Chis Escudero sa kabila ng samut-saring opinyon sa kung dapat ba'y agaran o hindi ang pagbuo ng impeachment court. Meron ng jurisdiction ang Senado dyan sa kasong yan dahil tinanggap na namin mag-convene man o hindi yung korte to receive evidence, mag-i-issue na ng mga jurisdictional orders ang impeachment court na ito. Kaugnay ng pagpapasagot, napag-usapan na natin yan, pagpapasagot sa nasasakdal at paghingi ng tugon doon ng prosecution naman. Naka-adjourn sa ngayon ang Senado kaya hindi pa makapag-convene sa plenaryo bago mag-Hunyo. Sinabi naman ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na dapat makonvene at manumpa ang impeachment court habang nasa 19th Congress pa. Maaalalang sinabi na... So, isa pa po itong si Tolentino na bumaligtad na rin. Balimbing din ho ito. So ngayon siya po yung majority leader ng Senado ngayon. So ngayon anytime soon pwede na nilang ito nga umpisahan na itong impeachment trial na sinasabi ni Chis Escudero na pwedeng gawin agad. Syempre meron na hong signal niya sa taas. Kung sabihin nila na mamadali na nila yan na gawin nyo na yan, may utos na ho yan. So alam na ho natin yan. At ito nga si Tolentino na to, nakita nyo naman sa kanilang rally, itong alyansang pagbabago ng Pilipinas daw, di ba? Bagong Pilipinas. So sumali sila doon. Ito nga, bumaligtad din tong si Tolentino. Yan ho, basura din ho yan. Wag ko natin na iboto yan ito rin isa rin ang kagamit. Basta talaga itong itong mga to ay mga balimbing. So yung mga taong yan hindi karapat-dapat na manatili ho dyan sa Senado dahil nga alam niyo naman na pag ganitong mga tao, mga politiko na to binabasura dapat meron na silang panindigan na doon talaga kung saan ka unang sumuporta, panindigan mo na doon ka talaga at hindi ka babaliktad, sasali ka doon sa kanilang partido. Ganun, di ba? So, eto mga to talagang pinag-uusapan lang dito talaga ay pera-pera. Yun lang ho yun. Kaya ikaw Manny Pacquiao, alam na ho namin kung sino ka talaga. Ng Senate President na gagawin ang paglilitis pagkatapos pa ng ika-4 na sona ng Pangulo sa Hulyo. But I agree and respect the decision of SP that the trial should proceed after SONA kung yun yung gusto niya. Pero yung sinasabi ko ay baka meron ding various opinions coming from mga constitutionalists, perhaps. Yan ho ha. So, gusto niya rin ho, payag din siya na umpisahan na agad itong impeachment trial nga ni VP Sara Duterte. So, malalaman ho natin yan sa mga taong ito na porsigido nga talaga sila. Na ito nga, dahil nga ito, naipag-alyansa sa Bangag. Alam nyo na ho yan, may go signal na ho yan na may utos na yon si Bangag sa mga yan. Even the side of the accused herself can raise an issue. Sabi rin ni Tolentino, nagsisimula ang impeachment proceedings sa pag-convene ng korte. At dyan lang din daw pwede mahingan ng tugon ang vice-presidente. Pero ani Escudero, maaari na itong gawin kahit di pa nag-convene bilang Ayan na sabi mo ni Escudero.
Sabi ng reporter na pwede na maaaring gawin agad. So, gusto nilang madaliin na, di ba ho? Tignan ho natin kung talagang magwawagi sila dito. Huwag ho tayo papayag na ma-impeach po si VP Sara Duterte at matanggal sa pwesto. Ang gawin po natin, suportahan po natin yung PDP laban. Both straight po tayo, mga solid Duterte. Yan po. Trial matter. When you say without convening as an impeachment court, by analogy, let's use the current courts. Nando na kasi yung korte. So mag-i-issue siya ng mga order, yung judge, bago pa mag-trial. Hindi pa naman technically trial yung pag-issue ng summons eh. When you say trial shall forthwith, trial means reception of evidence. Wala pa tayong reception of evidence. Ayon naman kay Tolentino, posibleng magkaroon ng jurisdictional issue kung ideklara ng Supreme Court na dapat agad na aksyonan ang impeachment sa Senado. Para naman kay dating Senate President Tito Soto, mas mainam na ngayon pa lang ay dalhin na ang issue sa Korte Suprema. So, isa pa ho yan. Balimbing din ho yan mga yan eh. Kailangan pa ba ho natin pabalikin yan sa Senado yung mga yan? Yung mga luma na ho, mga veterano na magaling ho magpaikot sa atin. Huwag na ho natin ibalik ho yung mga yan. Tignan nyo ho, isa ho rin yung nakipag-alyansa dyan kay Bangag. Alam nyo na ho yan, ang mga gawain nila mga yan. So ngayon, itong mga to, isa lang talaga ang plano nila na talagang ito nga, pabagsakin tong mga Duterte. Yun lang ho. Alam nyo na may go signal tong si Bangag. Yan. Kaya nakipag-alyansa na rin yung mga yan sa kanya. Pero di ho natin nahahayaan yan, mga kababayan. Tingnan nyo kung ano yung mga sinabi nito. Atat na sila. Maumpisahan na nga to yung impeachment. May mga opinion din kasi na continuing body ang Senado kahit matapos ang 19th Congress patungo sa 20th Congress na may mga bago ng halal na miyembro. Mabuti pa, tanungin na. Justiciable yung issue eh. Ayan no. Tignan mo Diba? Atat na sila. Buti pa, ngayon na, tanungin na agad. Bakit sino ka ba? Hindi ka na senador. At hindi ka na makakabalik sa pagka-senador. Tito Soto. Alam ko matagal ka na nag-serbisyo diyan sa Senado at tama ka na. Hanggang doon ka na lang. Tapos na yung ano mo eh. Huwag ka na makisawsaw pa. Okay? Manahimik ka na lang. So kung gusto mong manalo, dapat pumatas ka kung talagang wala kang tawag dito. Pinapanigan. Yan yun. Kasi pero pumanig ka na doon sa kay Bangag, yan ang iyong pagkakamali. Kapag kakamali mong ginawa. Yan o. So basura ho yan. Kaya pwedeng i-take up talaga ng maaga ng Supreme Court yun. Makakatawid ba o hindi? Based on those two rules, both of the impeachment court, the rules of the Senate as an impeachment court, and the rules of the Senate as a legislative body. Maraming salamat po. Dito na tayo kay Manny Pacquiao. Ito na ho, bumaligtad na ho si Manny Pacquiao. Ito na yung tunay na Manny Pacquiao, mga kababayan. Pakinggan natin kung ano yung mga pinagsasabi niya. Ang una, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa binigay niya magandang panahon at siyempre malusog na pangatawan sa ating lahat. Maraming salamat sa inyong mainit na pagtanggap sa amin ngayong araw na ito. Pilipinas kong mahal. Ang tanong ko po, Pilipinas kong mahal, nasaan ka na ngayon? Bakit hindi mo tanongin yung sarili mo? Ikaw, nasaan ka na ngayon? May pagkalyansa kay Bangag. Ganyan ka na ba, Ganyan ka na ba kadesperado? Kailangan po ba ng maraming pera para makipag-alyansa dyan? Ikaw yung galit na galit kay Bangag. Tapos ngayon, nakipag-alyansa ka sa kanya.
Ayan ang pinakamalaking kasalanan na ginawa mo. Dahil wala na maniniwala sa iyo. Ano nang nangyari? Ano nangyari? Ayan ang sinasabi mo. Ano nangyari sa iyo? Ipaliwanag mo sa sarili mo. Ano nangyari sa iyo? Manny Pacquiao. Ano nangyari sa iyo, Manny Pacquiao? Bakit bigla kang bumaligtad? Ano nangyari? Dahil ba sa alam mo na, yan, sa pera, money, basta money pinag-usapan, doon tayo. So, yung mga pinagsasabi mo ngayon, Manny, wala ka talagang paninindigan sa mga pinagsasabi mo noon. Dahil alam na namin ang totoo na ito ay ito lang ay panlilin lang sa ating mga Pilipino. Ito ang tunay na panlilin lang. Alam mo naman yan, di ba? Hindi namin, meron kami mga video na mga sinabi mo noon. Tapos ngayon, anong ginagawa mo? Grabe ka, Manny. Nakakadismaya doon sa mga ginagawa mo ngayon. Bakit tayo nagkahiwalay? Bakit tayo nag-aaway-away? Kung sinong nakaupo, may mga kumukontra. Ang programa ng ating Pangulo ay napakaganda. Doon sa Bagong Pilipinas po, kasama po doon, ang isa sa nagustuhan ko, yung sustainable livelihood at saka pabahay. Sustainable livelihood. Baka yung livelihood na tulong, akap palagi, na may kasamang kupit. Yun eh. Di ba? Anong sustainable livelihood? Ano ba nangyayari sa ating bansa ngayon? Tingnan mo. Imulat mo yung mata mo o nagbibingi-bingi ka lang. Alam mo yan. O talaga, nagpipikit mata ka lang dahil alam mo ito yung nangyayari. Marami yung taong walang trabaho at walang marami yung naghihirap. Yan ang So wag mo kaming linlangin, Pacquiao. Grabe. So ikaw rin, parang bulag ka na Bulag ka na sa katotohanan, Pacquiao. Alam niyo po, bago ko ituloy yan, topic na yan, gusto ko lang po sabihin sa inyo na ako'y natutuwa at masaya dahil sa naiambag kong karangalan sa ating bansa at ang bansang Pilipinas. At ang bansang Pilipinas nakilala hindi lamang dito sa buong Asia kundi sa buong mundo. Nakilala ho ng ating bansa ay punong-puno ho ng korupsyon. Yun. Yun ang Manny Pacquiao. Nakilala ho yan. And doon siya nakilala. Nakakaya ho. Bilang Pilipino, proud na proud ako. Proud na proud ka? Nakakaya. Hindi nakaka-proud, Manny. Nakakaya. Proud na proud ako dahil nailagay natin sa mapa ang ating bansa. At ang nais ko sana na tayong lahat nagkakaisa para sa isang pangarap. Isang pangarap na umasinso ang bawat Pilipino, ang bawat pamilya. So ano ang nangyari? Ano ang nangyayari ngayon? Diba lalong naghihirap? Hindi umaasenso dahil sa mga pinaggagawa ni Bangag. Parang wala ho tayong presidente. Alam niyo yan, di ba? Ano ang mga nagawa niya? Wala. Ano mga proyekto nagawa niya? Wala. Puro lang tulong, akap, na may kasamang kupit. Yun lang ho yun. Alam niyo po, ako'y nalulungkot sa dami ng problema ng ating bansa. Maraming mga Pilipino na parami ang walang trabaho, maraming nagugutom. Ako man po nakaranas ng paggutom. Alam mo naman pala ano yung sinasabi mo, Pacquiao? Na ito nga si Bangag ay maraming na itutulong sa ating bansa. Alam mo naman pala, Pacquiao, bakit ka nagsisinungaling? Anong gusto mo iparating sa amin, Pacquiao? Ano yung gusto mo iparating sa amin? Na magandang takbo ng bansa natin? Hindi ho. Isang kasinungalingan ho yan.
Galing po ako sa pinakamahirap na pamilya, natutulog po ako sa kalye. Ayan, marami pa ako mga kasama dyan na buhay pa. Saksi sila na ako natutulog sa kalye. Ang sapin ko, karton lang. Naranasan ko po yun. Kaya ganun na lang ang aking concern sa ating mga kababayan na naghihirap. Naranasan po namin na hindi makakain ng pagkain sa isang araw. Tubig lang inumin namin para makasurvive. At ayun naman pala, Manny. Pero anong ginagawa mo ngayon, Manny? Tingnan mo, marami nga talaga naghihirap. Pero, yung sa sarili mo, mismo, hindi ka marunong lumingon sa dati mong pinanggalingan. Yun lang ho yun eh. Di ba? Ngayon, basta pera, nandiyan kayo. Yun. Ito ho isang kasinungalingan talaga ng mga pinagsasabi nito. Dahil alam ko meron kang na-experience mo na galing ka sa hirap, ganyan. Pero dapat, panindigan mo yung sarili mo na makatulong lang sa mga Pilipino. Yun lang, hindi yung makipag-alyansa ka dito sa administrasyon na to kay Bangag na alam mo naman na pabagsak ang ekonomiya natin. Tapos ang ginagawa lang ay puro puno-puno ng korupsyon. Yan o yan eh. Gumising ka, Pacquiao. Alam ko alam mo yan. Pero anong pinapairal mo ngayon? Itong Manny. Manny talaga. Dapat nga talaga tama yung binansag sa yung pangalan eh. Manny Pacquiao. yung moment na yan, hindi ko makalimutan sa buong buhay ko. Habang ako'y nabubuhay, talagang tumutusok sa puso ko at naalala ko palagi tuwing may nakikita ako mahirap. May isang pagkakataon po kasi nangyari sa buhay namin. 1:30 ng hapon, ang kapatid ko, ngayon gobernador na po siya, sa awa ng Panginoon, gobernador po siya ng Sarangani, 5 years old pa lang po yun. At umiiyak na 1:30 ng hapon, walang almusal, walang pananghalian. Humihingi ng pagkain, mama, pagkain, gutom ako. Kami, gutom na rin kami. Pero ang sabi ng mama namin, ni Mami D, mga anak, ano magagawa ko? Wala akong pera pambili ng pagkain. Uminom lang muna kayo ng tubig. Baka mamayang gabi makahanap din ng pagkain. Yung moment na yan, na hindi ko makakalimutan, habang ako'y nabubuhay at... nakalimutan mo na nga eh. Yung moment na yun eh. Dahil nga, nakalimutan mo ng doon sa pinanggalingan mo. Nagaling ka sa hirap, Manny. Ang gawin mo na lang, kung ako sa'yo, kung ano yung na naranasan mo noon, itulong mo na lang sa mga kababayan natin. Tama yung ginagawa mo noon eh. Namimigay ka ng pera, di ba? Namimigay ka ng mga ganyan, ng mga tulong sa mga mamamayan natin. Magandang magandang gawain yun. Dapat ganun na lang ginawa mo. Hindi ka na tumakbong senador uli, di ba? At hindi ka na umepal dyan sa kay Bangag na yan eh. So makikisaw-saw ka pa. Anong gusto mong palabasin? So magpakarami ka ng pera. Ganun ang Yan lang o yun eh. Dapat hindi ka na tumatakbong senador, Manny. Ang gawin mo na lang, tumulong sa ating mga mamamayan. Yun lang o yun. Tuwing may nakikita akong mahirap dito sa ating bansa, tinutusok yung puso ko. Gusto ko silang tulungan. Gusto kong paunlarin ang bansa natin. At ayaw ko yung ayaw ko na maiiwanan sila. Kasi at the end of the day, mga kababayan ko, kahit ano man kalaki ng pera mo, kahit ano pa kalawak ng lupain mo, kahit ano karami kayaman mo dito sa lupain, sa lupain atong mundo. Pag tayo'y namatay, lilipas din tayo at iba na rin nagmamay-ari niyan. Alam mo naman pala eh. Tignan mo nangyari kay FPJ. Di ba? Ano nangyari sa kanya? Nasaan yung pera niya? Nadala niya ba sa niya? Sa hukay niya? Hindi. Di ba? Ganun o, paggarapal ka sa pera, pag greedy ka sa pera. Ganyan o mangyayari. Alam mo naman pala yun, Manny. So, kung ako sa'yo, i-share mo na lang kung anong meron ka sa mga mamamayan natin para makatulong ka sa kanila. Ayan, kung gusto mo talaga makatulong sa mamamayang Pilipino na may hirap, yun o yung gawin mo. Hindi yung ganyan makikisaw-saw ka sa politiko pa. Yun na lang. Yan lang advice ko sa'yo, Manny. Huwag ka na makisaw-saw. Yan po ang reality. Yan po ang reality. Na pag tayo nawala na, lilipas din tayo at iba na rin nagmamayari na hindi na tayo nagmamayari niyan. But as much as possible, makaiwan tayo ng legacy
Ligasiya na hindi tayo makakalimutan at magkakatulong sa mga henerasyon pang darating. Legacy. Legacy na maging sinungaling ka. Yung kagaya ng ginagawa ng mga Marcos. Di ba? Dati. Yan, sabi, ganito, gustong ganito. Alam mo naman mga tax evader yan. Nagkaroon ng martial law. Ayun ba gusto mo maging legacy? Di ba? Na hate ng mga tao. Di ba? Ngayon, binalik natin si nabudulo tayo ni Bangag. Parang dapat makabawi siya sa mga Pilipino, pero ginagawa niya? Tuloy-tuloy pa rin ang pinagagawa niya doon sa legacy na ginawa noong kanyang ama. Yun ang legacy na ginagawa niya sa ngayon. Gusto niyo ba yung ganon? Kagaya ng mga anak mo na gusto gawin din yung mga ginagawa mo? Hindi ba? Hindi. Dapat hindi yung ganon. Kung mabuti ka at mabuti yung ginagawa mo sa mamaya, sa kapwa mo, yun ang tamang legacy. Yun. Yun po ang panawagan ko sa buong sambayan ng Pilipino na magkaisa tayo sa isang advokasya, sa isang adhikain na tayong mga Pilipino ay umunlad at umasinso. Katulad ng mga karatig bansa natin na dati sa atin nagtatrabaho. Dumadayo tayo tinitingala. Ngayon, tayo ang pumupunta at nagtatrabaho sa kanila. Bayan, gumising tayo. Gumising tayo, huwag tayo magpapadala sa ating emotion. Kailangan isipin natin yung kinabukasan natin, kinabukasan ng mga susunod pang henerasyon. Kaya ang importante sa lahat, yung legacy na iiwanan mo. Yun ang maalala mo. Yun ang maalala ng taong bayan ng mga susunod pang henerasyon pag ikaw ay may legacy na iiwanan sa ating bayan. At yan ay sisiguraduhin ko yung mga mahirap na tao maproteksyonan at magkaroon ng sustainable livelihood. Maraming salamat po at magandang hapon sa ating lahat. Ay, legacy, Manny Pacquiao. Ayun ang pinag-uusapan, legacy. Tapos yung yung sustainable na sinasabi niya para sa mga mamamayan na akap. Gusto niyo ba yung tulong? Tulong palagi sa atin na manggagaling sa gobyerno? Ang kailangan nun natin trabaho. Hindi mo yung tulong palagi. Tulong. Pero magtatrabaho ka. Dapat. Iyon ang kailangan nun natin. Hindi ho yung, kasi pag ganyan palagi ng ginagawa ng gobyerno at tulong lang sa mga mahihirap, hindi ho tayo aasenso. Magiging tamad ang buong buong mamamayan. Dahil hindi ho wala na silang gagawin Ayaw na nila magtrabaho. Yun mga kababayan. So, gumising tayo. Itong sa sinasabi niya, gumising tayo. Gising na ho kami sa mga pinaggagawa na itong bangag na to. Gising na ho kami. Hindi na ho kami tanga. At itong sinasabi mo, Manny, hindi ho kami tanga. Alam na ho namin ang mga nangyayari. Baka ikaw, o nagtatanga-tangahan ka lang, di ba? Ito po mga kababayan, ano po masasabi nyo dito kay Manny Pacquiao? Mag-comment lang po at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po.